Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star. President Ferdinand R. Marcos Jr. accompanied by First Lady Lisa Araneta Marcos speaks with Rodora Alcaraz, a domestic worker who rescued a 3-month-old baby and the child's elderly relative from the high-rise fire in Tai Po, Hong Kong at NAIA Terminal 3 in Pasay City on Tuesday. So ito, may mga picture dito na sumalubong. Sorry, hindi nyo masyadong makita. Sumalubong ang Pangulo, naka-wheelchair si Rodora Alcaraz. Nakaka-proud maging Pinoy yung mga ganitong gawain ng mga OFWs natin sa Hong Kong. Hindi lang si Rodora Alcaraz, may mga may isa pang OFW natin na yung pagtakas niya sa 20th floor ata siya, tumakas siya, no, dala-dala yung baby na alaga niya, na hindi siya nawala ng presence of mind. Habang bumababa sa hagdanan, binibidyo niya yung pagtakas niya sa sunog at na-alert ang social media kasi tinawagan natin niya yung kapatid niya live. So kitang-kita yung presence of mind niya. Dala-dala niya yung baby. So yun, puros viral lahat ang mayon. Plus itong si Rodora, viral. Again, nakaka-proud maging Pilipino sa mga ganitong ipinapakitang pagmamahal ng ating mga kababayang OFWs. Mabuhay po kayo. Ito ngayon. Sumalubong, binasa ko ang mga comments. Well, in fairness sa presidente, salamat naman. At binigyan niya ng pagkakataon na salubungin ng isang OFW. Ang tanong, paano kung hindi nag-viral si Rodora Alcaraz at nadisgrasya lang, sasalubungin ba? Ano sa tingin nyo? Bibigyan ng atensyon ng presidente kung hindi dahil viral yung ginawa ni Rodora? I don't think so. Viral dapat sumakay ka na rin. Kasi nga, yung rating ng Pangulo lagapak. So ito, yung mga nabasa kong comments, sumakay na naman. Sumakay sa kasikatan. Magandang ginawa ni Rodora Alcaraz. Ay nako, Desperado. Diba may kantang ganyan, Desperado? Pasensya na kayo, medyo maingay. May naglilinis sa bubungan ng aming bahay kubo. Mga comments lang na binasa ko Sumakay sa kasikatan ni Sumakay sa kasikatan ni Rodora. So, bakit? Ito. Nakakalungkot ang kwento ni Rodora. Bagong dating pa lang siya doon. Isang buwan pa lang ata 3 linggo. Tapos nasunog yung apartment na tinitirhan niya. So bakit kailangang umalis? Ito, sa probinsya ko may kapitbahay kami. Nalaman ko, nagtiis ng 6 na taon yung inahan. OFW, I think Saudi. Ang tagal nun. Bakit umalis? Walang trabaho Ang ganda ng pangako ng isang candidate noon na BBM. Mag-create tayo ng maraming trabaho para kayong mga OFWs, kung alis man kayo, it's not out of necessity. Yung bang kailangan talaga. Kung alis man kayo, by choice na lang. Natupad ba niya yung pangako niya? Nakakreate ba ng maraming trabaho? Pwede siguro. Nakakreate na yung trabaho sa mga flood control projects. Yun. trilyones yung nilostay nila. So
So, napakasakit, Kuya Eddie. Instead na bayan, babangon muli. Bumabaon ang ating bansa, lalo na ngayon, bagsak ang ating ekonomiya. Dahil, wala na, business confidence at its lowest. Umaalis ang mga negosyante, wala na ring papasok. Philippine peso recorded at its lowest in our nation's history, 59.22 ang isang dolyar. Malapit nang mag senior citizen. Philippine Stock Exchange, ganon din, pababa ng pababa. Ano lang tumataas? Presyo, pataas ng pataas. So, sana naman, Mr. President, remaining 3 years, marami pa kayong magagawa kung totohanin ninyo ang inyong gagawin. Na bayan muna bago sarili. O ngayon, budgeting process. Going. Wala na. Ang dami na namang insertion. O, mabuti na lang at merong Philippine Center for Investigative Journalism na i-booking ngayon. Speaker of the House, pinakamalaking insertion sa budget ng DPWH. Pork Barrel Kings, anak ng presidente. Ito, PCIG report ang basihan ko. 15.4 billion in-insert Congressman Sandro Marcos. Sumusunod ang pinsan ng Pangulo, Speaker Martin Romualdez, 14.4. So, kung yung mga pundo na yan gastusin para sa ekonomiya, pag-create ng job, serbisyo, at least maibsan ang kahirapan ng taong bayan. At yun na nga, sana darating ang panahon na kung may aalis man na Pilipino, dahil mas malaki ang sweldo doon at gusto lang niyang kumita ng malaki, hindi yung ngayon, napipilitan lang. Kasi survival Maghirap yung isang ama o ina, paalis ng bansa para lang maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang mga anak. So mabuhay ka, Rodora Alcaraz. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang matabagan o yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Oh. Ang atop. O ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, oh. O so mao gyud ni ang naa diri sa sulod, oh. So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo, oh. So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita nimo gipang kuan na lang og kuan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo po na ang ilang higdaanan. O karon, unsay imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mahatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop? Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon.
Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Na Sige. Sige, salamat.